More than 9 years ko na po ginagawa. So just like you, 2006, naanyayahan lang po ako nung attend din ng ganitong klaseng seminar. And just like you also, actually, hindi ko rin alam kung ano po yung papakinggan ko. Basta alam ko lang, it's a business orientation. Eh, that time, yung kaibigan ko yung nag-invite sa akin, the reason kaya ako sumama sa kanya nung una, para lang pagbigyan sana siya. Diba? I never realized kung natapos ko yung buong presentation, ang pinagbigyan ko pala yung sarili ko. Kasi talaga nung gabi na yun, nabalik po ako sa Royal. Alam mo yung gabi na hindi ako makatulog. Kasi ang pinag-usapan, magyaman. Siyempre sa umpisa nakakalunod. Nakakalula, di ba? Pag pinag-usapan yung milyon, milyonaryo daw. Eh tayo po, ang pangarap lang natin kahit paano yung magkaroon lang ng simpleng pamumuhay na araw-araw ay makatapos lang, di ba? Tapos ang pag-usapan ay pagyaman. Marami sa atin yung pagyaman, hindi na unang po natin sa lipa. Nilagyan mo pala sa semento para makalabas. Tama. Ang pag-usapan kung paano yung mama, syempre, sa umpisa nakakalula. Pero alam niyo, mga kapatid, buti na lang pinakinggan ko yung gabi na yun. Tatlong bagay lang tinanong ko sa kaibigan ko bago niya ako nagkayat sumama. Ang unang tanong ko sa kanya, may bayad ba yung seminar na pakinggan ko? Ang sagot niya po sa akin, Rax, walang bayad, libre lang. You don't have to pay anything, just have to pay attention. Pakikinig ka lang, free ang seminar. Pangalawang tanong ko sa kanya, kung pwede ko bang i-part-time yan. Kasi polo time po na yun, I was very much employed. Nagtatrabaho po ako sa isang real estate company. I was an executive property consultant. Although maganda lang po pakinggan yung position ko, pero puro dating lang yun, walang dating. Di ba? Parang manager lang na producer, walang money. Eh syempre, sino naman yung ayaw ng extra income, di ba? Sa totoo lang, kahit 10,000, 5,000 pesos additional, papatulan ko yun eh. Kasi dagdag na rin po yung pagbayad ng kuryente, di ba? Tama, wala naman akong kailangan ng ganun sa ginagawa ko, hindi ko iwanan ng trabaho ko. Pero kung makakadagdag, kahit 5,000, kahit 10,000 piso lang po, kaya malaking tulong na rin yun. Ang sabi sa akin ng barkada ko, Rax, pwede mo i-part-time. Marami ka makikita doon ito part-time lang, pero makikita mo kumikita rin. So, pangatlo tanong ko sa kanya, pag hindi ko ba nagustuhan yung ipapaliwanag ninyo, walang pilitan. Ang sabi niya sa akin, Rax, walang pilitan to. Sumama ka lang, samahan mo lang ako, isang kalahating oras lang to. Pag nagustuhan mo, pagtulungan natin. Pag hindi, okay lang, magkaibigan pa rin tayo. So, mga kapatid, sa mga first time, I don't like you to feel any pressure at all. Wala akong pilitan itong ibabahagi ko sa inyo. Because at the end of my presentation, wala namang ibang magdidesisyon ito kung hindi kayo panin. Wala namang mawawala sa pakikinig po ninyo. Isang kalahating oras lang naman. Hindi naman po masyadong katagalan yun. Tama ba? Yes. And I'm sure, kung bubuksan nyo lang isipan ninyo sa pakikinig ngayon, wala pa akong makitang dahilan para tangihan ito negosyo na to. Sana talaga pakinggan nyo po mabuti at namnamin nyo lahat ang sasabihin ko. Kasi baka ako nakatitig lang kayo, akala ko nakikinig kayo, yung pala nagagandahan lang kayo. Kasi masyado kayo serious. Okay. So ako, mga kapatid, walang kasi tinulong sa akin ng Royal. 9 years na ako dito. Noong una, ang plano ko part-time lang kasi nga extra income, di ba? Pero I never realized it turned out to be an extraordinary income. Yung akala ko pambayad ng kuryente lang, naging pambili na po ng kotse, pambili ng bahay, nakapag-travel na ako sa kusang bansa. Nakakasige na, sa simpleng bagay lang naman po na nagustuhan ko sa Royal, pero mas malaking bagay pala yung naghihintay sa akin sa negosyo na to. And I'd like to share with you. Kasi malay nyo, di ba? Kung nakatulong sa akin at sa pamilya ko, malay nyo sa inyo rin po. Naniniwala ako pagdating naman sa pagyaman, wala akong pinipiling antas ng buhay yan. Kasarian, edad, basta't ang tao talaga ay gusto umasenso. Tama? Bakit naman hindi? Tama mo ba? Yes! Lalo na ako, tama yung sinabi ka Aileen kanina eh. Kasi ako po, I came from a poor family. Hindi naman po mayaman ang pamilya ko. Mukha na lang po ako mayaman kayo kasi yung mama na po talaga ako. Pero ako mismo, parents ko, di ba? Parang na-experience ko po ang problema sa pera. And I tell you, ang hirap ang pera ang problema, lahat po na aspeto ng buhay ninyo, apektado. Tama ba din? Diba? Parang sabi nga kahit na puno-puno kayo ng pagmamahalan minsan sa pamilya, kung naman kayo sa utang. Diba sabi nga, when poverty knocks in the door, love flies out of the window.
magandang posisyon mo, magandang kumpanya pinagtrabahuan mo, akala ko dire-diretso na po yun sa pagtupad ng mas maraming mga pangarap. Yun pala, in reality, sa totoong buhay, hindi pala ibig sabihin lahat ng may trabaho, kaya gumagaan ang pamumuhay. Kasi ako, yung trabaho ko doon, since taga-Nueva Ecija po ako, ang province ko Nueva Ecija, pero dito ako nagtrabaho sa Manila. Kasi sabi ng parents ko, mas malaki yung opportunity, mas malaki yung sahod, pag sa Manila nagtrabaho. Awa ng Diyos, totoo naman po yun. Compared sa probinsya, mas malaki talaga ang kita sa Manila. Kaso mas malaki din po ang gastos. Bawat kilos gastos, hindi ba? Kaya alam mo, at the end of the day, kahit ilang taon ako nagtatrabaho, wala rin po akong ipon at wala akong naipunta. Lalo na breadwinner ako sa amin. Di ba, padala, parents ko may sakit. So I really have to work harder. Sinishare ko sa inyo itong kinukwento ko to sa inyo dahil ito yung nagbigay sa akin ng lakas ng loob na sumubok pa sa pagkakakitaan. Dati po lahat ng pwedeng pagkakakitaan, basta moral at legal, sinusugaban ko. Lahat ng pwedeng ibenta, huwag ng puri, binibenta ko. Kaya kung sinama ako dito, sabi, kikita ng pera, eh kahit hindi ko kaya yan, kakayanin ko. Diba? Kasi alam nyo, whether you like it or not, kailangan natin kumita ng pera para mabuhay. Para mabigyan ng magandang buhay ang pamilya. Hindi lang siguro para sa sarili natin. Kasi kung sarili mo lang iniisip mo, di ba pwede mo isipin na pwede ka na dyan sa kinikita mo eh. Kaya mo tiisin ang hirap. Pero kung isipin mo siguro yung anak mo, magulang mo, pamilya mo na umaasa sa'yo, I think isa yun sa mga dahilan bakit lahat tayo mo ay nagpupursige. Tumrabaho talagang kumita ng pera. Di ba, as I always say, hindi pera ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Hindi mo kami mukhang pera dito. Pero you have to believe na, I know naman you will agree, na kailangan natin ng pera para mapaligayan natin yung pinakamahalagang para sa buhay natin. Tama ba? Yes. Tama ba? Yes. Kaya gusto ko kumita ng limpak-limpak na salapi, nasa kamay! Nanonood sa atin ngayon si Lord. Sabi ni Lord, itong taong to, magtaas lang ng kamay, hindi pa magawa, magyaman pa. Diba sabi niya, ask and you shall receive. Hingin mo para ibibigay ko sa'yo. Mga kapatid, sa pangalawang pagkakataon, pinapanood po tayo ng Vatican. Okay? Sa pangalawang pagkakataon, sino rito gusto kumita ng limpak-limpak na salapita sa kamay? Wala yung mga sarili. Bakit tayo kumita ng maraming pera? Bakit kailangan kumita niya? Because lahat tayo may mga pangarap sa buhay. Di ba sabi nga nila, ang pinakamahirap daw na tao sa mundo, hindi yung tao walang pera, kundi yung tao walang pangarap. Libre lang kung mangarap. Kahit mangarap ka ng mansyon, walang magagalit. Di ba kahit mangarap ka ng BMW, walang magagalit. Ang hindi ko maintindihan sa iba, libre ng mangarap, nagtitipid pa. Mangarap na rin ang nasasakyan, tricycle na second-hand pa. Wala nang masama sa tricycle, kaya nasa pangarap pa na, uupuin ka na. Di ba? Kailangan pag nangarap ka, yun talaga gusto mo na. But then again, ang pangarap ko libre, ang mangarap libre. Pero para matupad yung mga pangarap na yan, may katumbas yan na halaga. Ibig sabihin, syempre, if you want to get your big dreams, it follows you have to have a big source of income. Kung gusto mo pa matupad yung mga pangarap mo sa buhay, dapat lamang meron kang malaking perang pinagkukunan. Hindi ba? At doon tayo minsan nakikita. Kasi paano ka mangangarap ng kotse kung kinikita mo na 10,000 buwan-buwan? Paano ka mangangarap ng magandang bahay para sa pamilya mo kung ang sweldo mo lang 20,000 buwan-buwan? Hindi pangarap ang tawag doon, kundi ilusyon. Tama mali? Kaya marami, parang pinipilit mo na lang kumbinsihin ang sarili mo na masaya ka na kung ano meron ka ngayon. But you don't give it a chance. Sino ba ang tao ayaw ng magandang buhay? Sino ba ang tao pagising sa umaga excited pa rin dahil mag-tricycle siya? Diba? Sino ba yung tao pagising sa umaga excited pa rin at masaya dahil pauna sa utang? Of course na. Kung bibigyan ka ng pagkakataon, syempre gusto rin natin. Tama ba? Diba sabi nga nila, hindi mo daw kasalanan kung ikaw pinanganak ng mahirap kasi hindi ko pwede piliin ang magulang ko. Pero kasalanan mortal pag ikaw namatay ng mahirap. Kasi nabigyan ka na ng mahabang pagkakataon para pag-uwi yun, hindi mo lang ginagawa. And I believe, mga kapatid, bago mabago ang takbo ng buhay natin, ang una natin dapat pag-uwi yung pananaw natin sa buhay. Kasi paano mababago ang buhay mo kung yung pananaw mo, nandun ka pa rin sa kahirapan. Tama ba? Pwede po? Okay, napag-usapan natin ngayon. Paano kung kikita ng malaking pera? Ano pa ba ang paraan para kumita ng malaking pera? Well, number one, syempre sa totoo lang, kung ikaw ay magtatrabaho sa panahon yan, maging empleyado ka, alam naman natin na walang yumayaman sa employment. Di ba? Ilang taon ng parents ko, 20 years employed. Wala kami na na sariling bahay. Pero
Isang 1970 model na Toyota Corona. Tumutulog lahat pera kusina. 20 years po yun. Buti nga may nagipundar pa, yung iba nga kahit isang gulong, wala eh. Tama? Tama ba? Okay, ano naman, nag-abroad ka. Mga kapatid, sa panahon ngayon, hindi mo lang talaga abroad pinapalad. Di ba, you earn dollars, you also spend dollars. Tama ba din? O ano pa kailangan mo para kumita ng pera, mag-artista ka. Ano pa? Mag-basketball player ka. Ano pa paraan? Kaya marami sa atin natatakot na hindi na nag-iisip kung paano ba yaman. Actually, kung susumahin mo natin lahat yan, ang alam ko po na mas maraming nakikita mong maasenso sa buhay, yung tao kahit paano natututo mag-negosyo. Tama ba? Kapag ikaw may nakita magandang bahay sa isang magandang subdivision, ang tanong mo ba, ano kaya ang trabaho ng may-ari ng magandang bahay na to? Hindi, di ba? Ang tanong mo, ano kaya negosyo ng may-ari ng bahay na yan? Pag may nakita kang magandang sasakyan sa baba, Ferrari, Porsche, Lamborghini, hindi mo tatanungin, ano kaya ang trabaho ng may-ari ng Ferrari na yan? Definitely, hindi nakikipagtrabaho yun. Ang tanong mo, ano kaya ang negosyo ng may-ari ng magandang sasakyan na yan? Sa mga tuwing mga kaibigan, yung pinapangarap natin sa buhay, lahat yan nakakabit ng isang tao na negosyo. Do you agree? Yes. Kasi kapag nag-negosyo ka, this is your chance to earn unlimited income. Hindi limitado ang kita mo. Tama mali? Kaya lang, on the other hand, kahit gusto mo mag-negosyo, there are several factors that you need to consider before you can actually put up your own business. Unang-una, pag ikaw mag-negosyo, ano unang dapat na mayroon ka? Ano po? Kapital, di ba? Siyempre, money begets money. You want to earn millions, then you have to invest in millions. Ganun po talaga yun. Kasi ang prinsipyo sa puhunan, malaki ang puhunan, malaki ang kita. Maliit ang puhunan, maliit ang kita. Walang puhunan? Walang kita. Kahit nga kung maliit lang na tindahan, mamumuhunan ka eh, di ba? Magtayo ka na isang sari-sari store. Magkano na puhunan dyan, mamimili ka ng mga paninda mo. Malimpok, 10,000 piso. 30,000, 40,000 pesos, magkano na ang tuto dyan? Pag-ibang ka, piso, 2 piso, 25 centimos, utangan ka pa. Ang malupit, ikaw na inutangan, ikaw pa nagyaman din. Tama o tama? Di ba sa ilang milyon taon nakita mo nagtayo ng sari-sari store? May nagmilyonaryo ka ba na nakita? Wala. Pangalawa, actually kung magtatayo ka na negosyo at gusto mo malaking negosyo, kailangan hindi lang kapital ang meron ka. At least somehow, meron kang alam sa negosyo ang papasukan mo. Ganun naman yun, di ba? You have to be experienced or skilled sa negosyo papasukan mo. Otherwise, kung iaasa mo lang yan lahat sa mga tauhan mo, tukol pa lang kung pwede na bumagsak sa negosyo. Tama ba? At alam naman natin na bihira mo sa mga Pilipino katulad natin, ang na-train talaga o naturuan mag-business. Kasi kadalasan nasa upbringing din niya ng pamilya o sa core values ng family. Anong kadalasan natin naririnig sa mga magulang natin pag bata pa tayo? Anak, mag-aral ka mabuti, pag nakagraduate, makahanap ng magandang trabaho, at maging isang mabuting empleyado sa isang malaking kumpanya. Wala naman po masama sa ganun. Kaya na, sa akin lang, maraming tuloy, pag-graduate, ang thinking natin is to work for other people. Magtrabaho tayo para sa ibang tao. Ang gagawin mo, gumawa ng resume, mag-apply, magpa-interview, at mag-apply ng trabaho. There's nothing wrong with employment, but I strongly believe that doing it for the rest of your life is wrong. Employment should only be done temporarily. Tama? Kasi hindi tayo nag-train eh kung paano mag-business. Unlike yung mga Chinese, di ba kung sinabi ko Chinese, ako mag-business-minded yan, mga negosyante. Kasi ang training eh, di ba? Anak, ikaw para pag ikaw graduate, ikaw hawak negosyo. Bata ka lang, tinitrain ako paano mag-negosyo, hindi ba? Tama? Okay? Pangatlo, hindi lang sapat na ang tao may kapital lang o ang tao ay may alam sa negosyo papasukan niya. Bakit po? Naniniwala ba kayo na ang pagnenegosyo ay parang sugal? Naniwala kayo nun? Dapat matibay yung dibdib mo, dapat malakas din ang loob mo. Because in any business, you'll be facing a lot of risk. Now, do you believe with me when I say, the bigger the capital, the bigger the risk? Mas malaki po ang nilabas mo. Siyempre, marami kang binabawi eh. Lalo na po, kadalasan, hindi naman sa unang taon, kumikita na talaga. Yung mga unang buwan dyan, yung puro palabas talaga. On the first year of your business, naglalabas yung pera mo. On the second year of your business, binabawi mo pera nilabas mo. On the third year of your business, you should at least make money. Otherwise, kung hindi ka pa kumikita, mahaba naman ang PC mo, eh kung pwede ka pa lumaban. Pero kung wala na talaga, just to cut your losses, ano gagawin na lang? Isasara na lang.
ba? Katulad po namin dati. Meron kami dating negosyo sa Nueva. Maliit lang naman po yun kasi sumubok-subok lang kami. Akala namin basta may kaunting puhunan, kaunting connection, at kaunting kalaman, sapat na para makapagsimula. Siyempre, di ba, minsan sumusugal ka rin naman, kahit paano. Kasi pag ang tao po, hindi willing sumugal, if you always put yourself on the safe side always, wala nangyayari, ulit-ulit lang. So kami dati po, akala namin, mas may 100,000 piso ka na, sapat na ako para makapagsimula. Pero kami dati po, di ka sa University kasi sister ko is a licensed pharmacist. Ako na ako marketing graduate. Pero awa ng Diyos po, nung tinayo ko yung tindahan namin, dahil wala kang kaming alam, starting pa lang magkano na inahabol. Imagine natapos po yung tindahan, naubos din po ang pera namin. Wala na kami budget, pabili pa ng bebenta. Hindi naman po pwede puro bulak lang yan. At puro stante. Tama? Kaya pag ganun po na napasuko ka na, hindi mo naman kakayaan na nakatuwang-wang na lang yun. So I still recall, mga panahon po na yun, lahat po ng mga bangko sa lugar namin, nag-apply kami ng loan, patagdag po ng kapital namin. At kumagalang po yun may 2 years. Kasi wala rin po nangyari. Kasi after 2 years, nagulat kami may tinatayo sa tabi namin. Alam niyo kung ano yun? Mercury drug. Diba? Hindi na yan dumikit pa sa amin. After a couple of months, ito na naman. So drug, kaya kung iputika namin, nag-iputikin na lang. Lahat ng customer namin, ilan na nga lang sila, napunta pa po sa Mercury drug at saka sa Manson. Eh kasi sila naman mas kompleto, mas kilala at saka mas malaki. Natural kung paano ka lalaban sa mga negosyante, hindi ka pa nga ipinapanganak matagal na established. You know, gone are the days that you're a small-scale entrepreneur with 500,000 peso capital, tapos unti-unti mo pa palaguin. Eh, syempre sa panahon ngayon, big fish versus big fish. Big business versus big business. Eh, kahit masarap ka magluto, susubukan mo magtayo ng karinderya. Pag tumabi ang McDonald's, Jollibee sa'yo, at saka may Burger King. Tingin niyo po, saan kakain ng tao? Eh, syempre doon sa mas kilala, naka-aircon pa. Tama mali? Diba? So, yung karinderya, magiging family business na lang, kayo na ng pamilya kung makain. Nag-enjoy. Diba? Totoo yun? Okay, because we'll be suffering from what we call competition. Normal po yan sa isang lugar na umaasenso or nasa developing stage. Diba? Kaya napansinin nyo ngayon, pati yung mga bangko ngayon, diba? Big banks, nag-merge na rin. Equitable PCI, Metrobank PS Bank. Tama? So, ang laban ngayon, you know, big business versus big business. Kaya nga nagkakaroon doon economic vacuum. Pag dumating yung mga tambuhan ng negosyante sa isang lugar, papatayin lahat ng maliit na negosyante. And bigla dumarating yung panahon na, you know, rich people become richer and poor people become poorer. Yung mayaman, payaman ang payaman. Good news, yung mahirap, mahirap din po ng kanila. Tama mali? Why? Kasi matindi ng competition. And how can you compete with NBC? How can you compete with Ayalas? Pangatlo, diba? Aside from competition, natatawag na human factor. Ano yan? Kumuha ka ng tindahan mo, may tagabantay ka. Paano ko yung tagabantay mo? Bantay sa lakay din. Yung bantay mo, may kotse na, ikaw nag-tricycle pa rin. Yung bantay mo nga, may bahay na, ikaw naka-apartment pa rin. Di ba, mas nauna pang yumaman yung bumasenso yung bantay kaysa sa may-ari. Actually, nakakatawa lang pag pinag-uusapan natin to. But you know, kung isipin natin, in reality, nangyayari naman talaga. That is why marami sa atin, pag pinag-usapan negosyo, sarado kami ng punta. Bakit? Kasi tingin natin naman talaga sa negosyo, walang kasiguraduhan. And we all want security for our families. Ayaw natin ng walang kasiguraduhan. Tama ba? So you would rather prefer, yung buwan na pumapasok, hindi ka man yumaman, okay lang at least may siguradong dumarating sa pamilya. Kaya hindi ba mas marami pa rin pinipili ang employment? Alam mo na hindi ka nayaman dyan, you don't even see yourself 5 years, 10 years from now, nagkakotse, nagkabayad sa ginagawa mo. Pero dahil may sigurado kang kita dyan, mas pipiliin mo pa rin yan. Tama? Pero on the other hand, pag ikaw natanggap ng trabaho, hindi naman po sa unang araw binabayaran ka na. Kasi kailangan mo na magtrabaho bago ka paswentuhan. Tama? And from the first day to the 14th day, hindi mo maiwasan hindi ka gagastos. Kasi basta lumabas ka ng bahay, may gastos yan. Mamamasahe ka, kakain ka, babae ka, namumudurete ka pa. Kaya bago dumating ang sweldo, marami sa atin wala ng pera. Buti pa nung wala kang trabaho, wala kang gastos. Nung nagkatrabaho, nagkagastos tuloy. So ano gagawin mo para
paycheck. Yung sahod ko tama na pambayad ng mga monthly bills. Minsan hindi ka pa umaabot, kailangan mo ng mangutang. Alam mo yung nakakapagod yung budget ka ng budget, wala ka nang binabudget. Yes! Tama? Yes! Bisa ka dalawang buhay, ba't kailangan mo maging miserable? Tama mali? Kaya alam mo na-realize ko, if you always do what you've always done, you'll always get what you've always gotten. Kung paulit-ulit yung trabaho ginagawa mo, syempre yung resulta paulit-ulit. Paano may mababago kung wala kang papagutin? Diba? Tama mali? Tama mali? So, alam nyo, ibig sabihin, change is good for as long as it's for the better. So ako po, naisip ko, itutuloy ko yung ginawa ko for the next years of my life. Syempre kung ano ako ganun pa rin. Parang kayo, try ko, naisipin natin minsan, ilang taon ka na sa trabaho ginagawa ko? 10 years? 15 years? Ano na ba yung pinakamalaking magbabago talaga na naibigay? Kung ang sagot ko sa akin, parang wala, sa tingin ko, kailangan, bakit natin inutuloy ang isang sistema, wala naman nangyayari. Hindi ko sinasabing tanggalin, pero kahit pa paano, magdagdag tayo. Kasi kung wala tayong idadagdag, wala rin madadagdag sa resulta. Tama po ba? Tama ba? Yes! So itong royal, i-share ko sa inyo kasi pwede itong ipandagdag ninyo. Kung nagtatrabaho kayo ngayon, hindi nyo kailangan sasantihin ang amo ninyo para kumita kayo ng malaki sa royal. Kung may negosyo kayo, hindi nyo kailangan isara yan at mag-full-time sa royal. Ito po ay kung pwede gawin ng part-time lang. Kasi ako rin part-time lang din naman ako nung umpisa. Nakuha na? Yes! Excited ba kayo? Yes! Okay. Now, before that, syempre, bago may makita sa inyo kung paano talaga kikita, let me present to you first the profile of the company. Kasi syempre, maraming profile po na nagsusulputan. Parang mabuti yan eh. Marami sa atin, syempre, naninimulo din. Kasi gusto ko mga fly-by-night companies. Existing ngayon, after how many years, nawawala din. So, first thing that you need to consider, of course, ano yung profile ng kumpanya. Now, let me present to you first our company. Okay? The name of our company is Royal Business Club International Incorporated. It started pa po year 2006 and it's a 100% pure Filipino-owned corporation. Sa pagkatuwid po, hindi ka na dapat kabahan. Kasi ang Royal po napakatagal na. In fact, more than 9 years na po ang Royal sa industriya. Sa katunayan, ng July 25, we just celebrated our 9th year anniversary sa Araneta Coliseum. Pwede tayo hanggang ibang bansa. Naniniwala ako na isang negosyo po, malaking negosyo yan, kung kaya niyang i-cater ang international market. Kasi ang Pilipino, kalatang lahi natin kahit saan bansa ka pumunta, may Pinoy. Airport ka pala, may Pinoy na nasasalubong sa'yo. At marami tayong mga kababayan sa ibang bansa, nag-iisip din ng retirement business, fall back in case na mag-forgive na sa Pilipinas. Kesa magpatayo po ng grocery, o bumili ng jeep na ipapaboundary, o tricycle na ipapapasata. Kadalasan kasi hindi na ginagawa di ba? Tapos nawawala din naman parang pula. Ang maganda po sa Royal, kahit nandun pa sila sa mga bansa na kung saan sila nagtatrabaho, pwede na nila simulan ng Royal. At pag dumating yung time na naging stable na, pwede na sila mag-for-good sa Pilipinas. Actually, ako po personally, ang dami ko na po mga OFW na napauwi sa Pilipinas at may magandang buhay na ngayon dahil po sa Royal. Chamber of Commerce and Industry. Now, bakit ganito po kalaki at katatag ang Royal? Because ladies and gentlemen, we are headed by a very kind-hearted person who is the true visionary and the first believer of this business. Siya po talaga ang dahilan bakit lumaki ang kumpanya ng Royal at kung bakit marami po yumama sa negosyo ng
nationwide. Luzon, Visayas, and Mindanao. Palakpakan naman natin. Quezon City, Davao City, General Santos City, Zamboanga City. Lahat yan company-owned offices. When you say company-owned offices, kung ano infrastructures and facilities that we have here in the head office, yun din po ang meron tayo sa mga branches na yan. Actually, ang nakakatuwa po sa Royal, hindi tayo tumitigil sa paglaki. In fact, this year lang po, nagbukas din ang ating branch sa Pasay City, meron tayo sa Marikina City, Las Piñas City, Butuan City, at saka sa Tarlac City. Palakpakan po natin! Not to forget, meron pa tayong iba't ibang satellite offices like Lucena, Cainta, at kung saan-saan pa po. Cavite, meron din po tayo dyan. This coming February, I will be in Butuan City. January lang po, this year lang po, nabuksan ang branch natin sa Butuan. Pero grabe, ang dami na po yumaman din po sa Butuan dahil sa Royal. Palakpakan naman natin. Sa ibang bansa naman, baka may mga kamag-anak po kayo doon, meron na rin tayo mga opisina po in some countries like, we already have an office in Dubai, which is located at Data City, across Data City Center. The third and the fourth floor of the New Century Tower. Nandiyan po ang magandang opisina ng Royal. Ang nakakatuwa doon mga kapatid, hindi ito limitado sa mga Pinoy lang. In fact, ako po, ang dami ko mga members under my organization, iba't ibang lahi. May mga Pakistans, may mga Indians, may Russians, may mga Arabo. Nakakatuwa dahil hindi lang po sila basta baliw sa Royal, kung hindi puang po sila sa negosyo natin. Yes. Diba? Proud to be Pinoy. Alam mo naman sa discrimination when it comes to Filipino products, pero the fact na tinagam tayo ng international market, ibig sabihin, world-class ang produkto at kumpanya ng Royal. Palakpakan naman natin. Another thing, kapag bubukas po ng ating bansa, ng ating office sa Dubai, ito na rin ang naging gateway to other Muslim places. Nagbukas po tayo this January lang ng napakaganda opisina sa Abu Dhabi. Palakpakan naman natin. At also rin tayo sa Taiwan. Sa katunayan po sa November 8, I will be in Taiwan to celebrate the 4th year anniversary of Royal sa Taiwan. Palakpakan natin na. At syempre, meron din tayong opisina po sa Singapore, kung saan marami din Pilipino. So we have an office there at Upper Circular Road. Nakakatuwa po dahil one of the most expensive countries in the world, Singapore, may maganda rin po tayong opisina dyan. Alam niyo kung ano pa nakakabaliw dyan? Recently, we just had a meeting with the chairman at 3 years in advance na po ang binayaran natin sa opisina na kinuha po natin sa Nigeria. Indonesia. Excited po kayo? O sige, bumalik muna tayo sa Pilipinas. Kasi nag-around the world na tayo sa kwentuhan eh. O sige, pag-usapan muna natin, Ross, paano ba kami kikita talaga sa Royal? Ano ba ginagawa ng mga tao dito? Dito mga kapatid, huwag kayong matakot at kabahan. Kasi kahit ordinaryong mamamayan po, kaya po gawin ng Royal. Nakala? Kasi napakasimple lang na negosyo natin. Lahat naman po ng bagay na papag-aralan. Kahit nga puso natuturuan. Nilagay mo ano mga upo. Okay, so pag-usapan natin, ano ba mga produkto ng Royal? Actually po, yung Royal, may mga products din tayo, of course, just like any other businesses. Ngayon, yung mga produkto po natin, sabi nga nila, the products legitimize the business. Do you agree? Yes! Siyempre, pag walang produkto ang isang kumpanya, scam yan, illegal yan. Ano ba yung mga produkto ng Royal? Kasi sa dahilan, bakit ako talaga kumbinsido po mag-Royal? Kasi yung mga products ng Royal are mainly concentrated on health and beauty. Siyempre, alam naman natin yung mga patok na negosyo ngayon. Anything to do with
personality, kasama po yun. You have to be well-groomed. So ang tao talaga, nakakayos na talaga, para lang, syempre kailangan mo din yun. Tama ba? Yes. In fact, alam niyo ba, very famous author, economist, who used to be an advisor in two past presidents in America, he was quoted as saying that wellness business is the next trillion, hindi million, hindi billion, but it's the next $1 trillion industry. Nandyan ang pera ngayon. Kaya huwag kayong magtataka, bakit dito po sa Royal, kahit may nakikita kayong lotion, deodorant, sabon, magugulat ka, akala mo na kung mga pambabae naman ito negosyo na to. Hindi po, you know what, 60 to 70% of our distributors, lalaki. Tunay na lalaki. Meron din naman kalahating lalaki lang. Alam niyo, sabi nila kasi, ang isang tunay na negosyante, hindi mahalaga sa kanya kung ano ang gusto niya. Ang mahalaga kung ano yung gusto ng market niya. Tama mali? Ang dami ko mga friends na may-ari ng salon, lalaki. Di ba rin ng mga beauty industry, lalaki. Bakit? Kasi nandiyan ngayon ng pera. Do you understand? Kaya ang maganda po sa Royal, ito yun. Paano kami kumikita dito? Actually, ang Royal po, nahahati ang negosyo natin sa dalawang bagay. Our business is divided into two. We have what we call the retailing business at meron din kami tinatawag sa wholesaling business. Now guys, if I were to ask you, between a retailer and a wholesaler, sino mas malaking kumita? Wholesaler. Kasi ito bultuhan. By volume yan eh, maramihan yan, malakihan. That is why 80% of your time should be allotted to the wholesale program of Royal. While 20% mo ang sa retail. Ano yung retail? If you are into selling, mahilig ka magbenta-benta sa gold, lotion, deodorant, kasi meron kang diskwento sa bawat produkto. So meron kang kikitain sa kabebenta ng produkto. Pero barya-barya lang po yun. Kaya nga 20% lang dapat ang time mo dyan. Kung gusto mo ng malakihang negosyo katulad ng ginagawa ko, dapat doon tayo sa wholesale business. Ito ngayon yung ipapaliwanag ko sa inyo. Excited ba kayo? Yes! Excited ba kayo? Yes! Okay. So before that, syempre, bigyan ko lang kayo ng kaunting background lang po sa mga produkto. Ano-ano mga produkto meron ng Royal? Lahat po ng products natin, roughly nasa mga 20 to 25, we have 20 to 25 product lines, which concentrates on supplements, cosmetics, and beverages. All our products got an approval from BFAD, of course, under the Department of Health. Halal certified tayo, approve tayo ng mga Muslim, kaya hindi po tayo nahihirapan pumasok sa mga Muslim places. And we got also the PPAC approval, which is the Philippine Institute of Care and Applied Chemistry. Actually, umatend kayo ng product demo namin para mas maintindihan po ninyo at mas may paliwanag sa inyo yung mga produkto. We have a separate seminar for product demonstration. Ngayong gabi kasi, mas magpo-focus ako sa inyo kung paano natin, paano kayo makikita ng malaki sa Royal. Okay lang ba yun? Yes! Okay, para may idea lang po kayo, ilan sa mga products namin ito. Actually, ilan po sa pinakamabenta ng produkto ng Royal, we have the glutathione. Kadalasan po, ano iniisip natin sa gluta? Pampaputi, di ba? Because that's being advertised as pampaputi. Pero alam niyo po ba, more than anything else, ang glutathione is a very good antioxidant. Ibig sabihin, it's very good to nourish the liver and kidneys. Kung hindi ka man nagpapaputi, okay lang, hindi naman nila talaga main action ng glutathione. Ang tanong na iba, is it safe to take glutathione? Safe naman po kasi kilala ng sistema natin ng gluta. In fact, nung pinanganak tayo, may glutathione na tayo sa katawan. Nababawasan lang yan or nadideplete lang yan because of too much exposure to several toxins. Yung mga toxins na yan, yung mga lumakaso na pumapasok sa katawan ng tao. Siyempre, the food that you eat, the water that you drink, the air that you breathe, yung lifestyle mo, pagpuyat, dosing, inom, and you have to maintain a certain level of gluta. Ang maganda po, kapag mataas yung dosage na tinitake mo, which depends on your height, weight, and age, kasi may formula po talaga yun. Overdose of glutathione inside the body, by the body, nagkakaroon din siya ng side effect sa melanin ng skin natin, which later on results into skin whitening. So yung pampaputi na epekto po ng mga gluta, side effect lang talaga ng glutathione yun. Nagkataon magandang side effect. Diba? Kaya mas Asian countries ang binibili ng mga Pinoy, yung side effect. Diba? Kasi ganun po siya na mas nakikilala. Magkano naman ang glutathione ng Royal? Actually, kung titignan niyo po, ang SRP niya, retail price, 1,680 pesos kada bote. Pero pag naging distributor o member ka ng Royal, mabibili mo lang yan ng 30% discount. Discounted siya ng 30%, which means, bibili mo ng 1,176 pesos per bottle lang. Pero pag ikaw ay member,
Mabibili mo 1,176, maibebenta mo ng 1,680. Sa pakatwid mga kaibigan, kada isang bote, tumutubo ka ng 504 pesos per bottle. Actually, hindi na mo masama yan, di ba? Sa 10 bote na naibenta mo, meron ka 5,000. Outright profit, diretso sa bulsa, part-time, hindi na mo masama. Isang product na lang pinag-usapan natin. Wala pa yung lotion, wala pa yung sabon. Ang usapan pa lang nito, yung retailing. Kung ikaw ay mahilig magbenta-benta, sa pagbebenta pa lang, hindi ka na magtutulong. Besides, kahit hindi ka marunong magbenta, pag nasa Royal ka mga kapatid, sa totoo lang, makakabenta ka pa rin. Kasi kilala na yung produkto ng Royal. Palakpakan naman natin. Alam mo maganda dyan? Tingnan nyo ha. Marami pang products ang Royal, pero hindi ko na isa-isa din. Meron tayong vitamin C, which is an immune system booster. Actually, maganda po siya. It's good for the heart. So, yung ascorbate and alkaline base, non-acidic po yan. 385 pesos per bottle, pag never ka 269 lang. Ang maganda po 50 capsules in a bottle. Isa sa pinakagusto ko din, yung feed sheet. Para sa mga pumubulok-bulok na bibig. Ayan. Yung feed sheet natin, napaka-effective po yan kasi maganda siyang fat burner. Yung fats mo, nag-burn siya, tapos nakakonvert siya into fuel energy. Diba? Tapos nakakaganda pa siya sa balat because of the green tea extra. Di ba pansinin niyo po ang tao, lalo na babae? Pag nagkakaedad na tayo, di ba? Kadalasan kahit ng konti na lang natin kumain, mas mabilis na tayo lumaki. Kasi syempre as we age, nag-slow down talaga yung metabolism. Alam naman natin yun. At least we need to have a feed sheet. Ang feed sheet kasi ang maganda dito, walang pangit na side effect o masamang side effect. Syempre, kailangan disiplina pa rin. Hindi naman pwede inom ka ng feed sheet, tapos kakain ka, bati-batihan mo rin. Di ba, pagkatapos doon, matutulog ka. Maganda po ang produkto, pero hindi na pinilado. So, maganda siya, an hour before mag-gym ka, an hour bago ka magbunot, maglinis ng bahay, mag-exercise, iinumin mo yun, at makikita mo talaga iba yung pawis na, ano na ito? Dapat pawis ako. Okay. So, yan, feed shape. Palakpakan naman natin yan. Tapos, we also have a Grapefruit extract that's very good because Grapefruit extract is very good for the heart. Aside from a Grapefruit extract, according to research, is 50% more potent than any vitamin E and 20% more potent than any vitamin C. Di ba yung vitamin E, nag-take tayo kadalasan for younger looking skin? May mga kilala ka na 30 years old pa lang, pero pag titignan mo, para 50 anyos na ang edad. Kasi kahit anong lagay mo sa mukha mo ng mga creams, whatever's happening to you externally, it has something to do with internal. Siyempre, it has to start from the cells. Maganda po yung Grapefruit extract, kaya nga natawag namin anti-aging yan. Hindi na nyo, 80 anyos na, wala ko sa itsura. Tapos primarily, dahil fiber siya, that's very good for digestion. Kaya yung mga constipated, yung mga kung dumilang once a week lang, tapos proud na proud pa, ay naku, kailangan mag-take ng 5 minutes. Kaya tinawag na pagtutumiyan, kasi tumiyan na kailangan lumabas. May ibang tao yung tumiyan, pinaalagaan na parang dito. Hindi mo nagkaka-interest yan. Dapat pa nagde-deposit tayo, i-withdraw din po natin. Kasi kung deposit ka lang yung deposit at wala kang withdrawal, yan na yung unti-unting papatay at lalason sa'yo. Diba? Kasi yung mga dumi na yan, later on, titigas yan, tapos titikit din sa lalim ng bituka mo. And darating yung panahon, isa pa yan sa magiging cause ng colon cancer o cancer sa bituka. Hindi ba kadalasan naman ang mga rampant na sakit ngayon, colon cancer, because of the food that we eat. Yung 5 minutes kasi, powderized po yan. I-mix mo lang siya with your favorite juice, tapos inumin mo siya, provided you have to drink plenty of water. Kasi kung kulang lang sa tubig, mapapansin mo, lalo ka nagko-constipate. Kaya kailangan maraming tubig. Subukan niyo po sa gabi inumin yan, pag-isip niyo sa umaga, hindi na titbis ang lalabas, hindi na chunks. Footlong na po lalabas na shampoo. Okay? 600 plus lang yan, pag-refer ka na sa 400 something lang, 484. Alam ka naman po natin. Kaya po sa mga coffee, kung mahilig kayo mga beverages, mahilig kayo magkape, maganda po yung coffee natin. We have the best coffee in town. Pero pinaka-favorite ko mga kapatid, itong recharge. Itong recharge na to, everyday, hindi pwede hindi ako iinom ng recharge. Kasi kesa nagsusoda ako, o kaya mga artificial flavor ng mga juices, at least mas maganda po ito, ito 7 of nature's most potent antioxidants. Ang maganda po dyan, maganda siya sa may mga UTI because of the cranberry, plus may mangosteen, which is very good for anti-inflammatory. It's also good for the liver because of the silimarin and so on.
po siya, pero no sugar added. Nagaling talaga yung tamis na yun from the fruits na kuha mo. At a very good refreshment. Lalo na lalagyan mo na naman ng pinag-tubig sa yelo. Yan ang po yung refreshment mo everyday. Pwede mo na rin siyang replacement for energy drink. Kesa uminom ka ng mga steam, diba? Mga alam mo na nakakatakot na. At least ito po, mas healthy. Palakpakan naman natin. Lastly, meron tayong mga cosmetics. Dito sa Royal, ang maganda, bago kang mayamanin, magagandahin ka muna. Kapag ganda na lang. Kasi alam nyo yung product natin, lalo na yung cosmetics, yung mga sabon po ng Royal, promise very effective yan. Alam nyo kung bakit? Ito pong coaching soap natin. Tatlong klase sabon yan, depende sa skin type. Michelle, hindi ka mapakita kita dito. Yan po yung kasama ko sa baan, secretary ko. Ay, kita nyo po. Shut up. Pakita mo yung picture mo. Hindi ko lang nalagay dito. Dati po yan para sa pimple na tinubuhan ng mukha. Alam mo yung pimple, ano ka pala sa mga pimple? Na sobrang itim talaga. Tapos kulot ang buhok. Okay, kulot na lang kuya, pero dati na straight. Diba? Okay, mapapapil yung mata. Alam mo dati, no? Sige mamaya mag-share ka. Papakita ko yan. Alam mo, ang maganda po dyan, yung mga coaching soap natin, anti-aging facial soap at saka gluta soap. Yung anti-aging, maganda siya sa mga dry skin. Meron siya shea butter and collagen, which produces natural moisture. Yung gluta soap naman, kung effect na gusto mo, smoothening and whitening. Kadalasan sa katawan, maganda yung medyo magmamahal-piling ka. Pero yung coaching papaya soap, napakaganda po yan sa mga oily skin or acne prone. Alam niyo, yung iba pag tinignan nila, akala po nila mahal yung produkto kasi packaging pa lang, social na. Di ba, normal yung mga packaging kung hindi plastic, parang karton lang. Ito po, laminated, tapos yung paloob at labas. So kung pinagagastusan ng company yung panlabas, paano pa kaya yung loob? Ang 80 pesos lang isa sa sabon, mag-deliver ng 126 pesos lang po. Tapos we also have the toner, maganda ginamit din. Blemish gel po, yung toner, maganda siyang pantanggal sa mga blemishes. Kasi meron siyang arbutin na nakaka-lighten po sa mga dark spots. Pero isa sa pinaka-favorite ko, itong pinkish cream. Yung pinkish cream po, makeup-based foundation, actually para siyang pulbos, pero matte finish siya. Pag in-apply mo siya sa mukha mo, hindi siya naglalamis, hindi siya mainit sa mukha, kasi para siyang pulbos na po. Di ba nung college po ako, nauso yung mga chin-chan-chan, alam niyo po yan. Pero parang init-init sa mukha, tapos parang hindi napantay sa katawan. Eto, ang ganda po ng pinkish cream, ito yung ginamit ni Michelle. Yung coaching soap toner, tsaka yung pinkish cream, katagal-tagal mo ginagamit, puputi ka na sa pinkish. Palakpakan naman natin. Lotion, water-based lotion, meron din tayo itong anti-aging cream, at saka yung whitening cream moisturizer. May mga lipstick po tayo, organic yung mga lipstick natin, lahat ng shades meron. We also have the deodorant for men and for women, antiperspirant and whitening deodorant po. Tapos meron tayong mga, ito po, made in Korea, formulated in France. Napakaganda po. Meron tayong BB cream, blemish pulp cream. Actually, yan yung mga sekreto ng Korea sa mga Chinese pag flawless ang dating nila. With SPF na po yun. Tapos meron tayong retube with stem cell activator. So parang pampabalat po yung effect niya. So maganda siya especially sa mga 30 years old and above. Remember, ang taong babae daw, nakikita mo tunay na edad sa leeg. Di ba ba nagtabalat ang mukha mo? Ang leeg naman lumulubog. Kasi pa nagpapabanat, kadalasan, yung leeg ang naiiwan. At least po, ito sa body na to, sa leeg pa lang. Ayun yung retube. I'll apply ito ng upward stroke. Maganda ba mga doktor? Maganda. Okay, kung nabitin kayo sa products, dahil hindi ko na masyado na ipaliwanag na maayos, maganda po umattend kayo ng product demo. Kasi doon po mas ipapaliwanag ng imay-may at detalyado lahat po ng produkto ng Royal. Now, pag-usapan natin yung negosyo. Paano kayo magsisimula? After this presentation, magpipirma po kayo ng sub-distributor form. May form kayo na pipirmahan, sub-distributor ang tawag doon. 300 pesos lang po yung babayaran ninyo. Ang maganda kasi, sa 300 pesos na binayaran nyo, may kapalit po isang produkto. Pwede kang pumili, either yung kapalit niya, isang sabon, isang kape, or any product na babayaran mo at a retail price. Ang maganda kasi dito mga kapatid, pag ikaw nag-sub-distributor
distributor ng Royal, pwede ka nang bumili ng produkto sa kahit saang opisina ng Royal at makakakuha ka na ng 10% discount sa lahat ng produkto. Gusto lang po magbenta-benta. Example, ang trip nyo lang yung barya-barya kitaan. 300 pesos lang, pwede ka na mag-retailing. Kasi lahat ng products, discounted ka ng 10%. Although, like what I mentioned earlier, hindi nandiyan ang pagyaman, ang paglaki ng kita. Dapat mag-level up ka into a wholesaler. Dapat maging independent distributor ka para ma-enjoy mo yung full privileges. Paano ka magiging distributor? Kailangan mo maka-accumulate ka ng 150 points. Remember, mga kapatid, ang negosyo natin point system. Bawat produkto na binibili mo sa kumpanya, may mga points na katumbas yan. Do you follow? Yes. Bili ka ng sabon, ng kape, ng lotion, ng deodorant, may mga points po yan. Yung points na naiipon within a year, umabot ng 150 points, distributor. Kaso, sobrang tagal po kung titingin nyo yun at sobrang kayong mapapamahal. Kasi sa totoo lang, yung points ng bawat product, maliliit lang po talaga. That is why, gumawa po ang Royal ng tinatawag na instant 150 points. Ang tawag namin doon is Royal Supreme Package. So yan po, basically, yung pinaka-capital ninyo dito sa negosyo natin. We all know naman na walang negosyo walang kapital. Tama ba? Yes. Magsisinungaling ako kung sasabihin ko sa inyo, laway lang ang kapital dito. Kasi baka balding-balding laway din ang kitaan ninyo. Diba? Money begets money. Laway begets laway. So, may kapital. Pero may makonting lang po as compared to the income potential. Ang maganda dito, yung isang pong package na yan, equivalent yan to 150 points. Bali, pag bumili ka ng isang package, automatic, wholesaler ka na. Member ka na kaagad. Ano po ang laman ng package? May mga produkto na pong kasama yan na pwede ka namang pumili. Depende sa combination ng package na kinuha mo. Actually, ito pong set A, kung gusto nyo puro sabon. Yung presyo sa baba, hindi po yan yung presyo. Mas mababa dyan. Ang may mamaya ko sasabihin para surprise. 44 na sabon at saka 4 bottles ng gluta ang laman ko ng set A. Nung ako nag-member sa Royal, ang binili ko po itong set na to. 24 na sabon, 4 bottles ng gluta, tiga-tigalawan lotion, toner, pinkish cream, etc. Na kung gusto niyo pong subukan lahat ng produkto ng Royal, mula supplement, cosmetics, active na beverages, then pwede niyo pong piliin itong set C. Ang wala lang dito, yung labanan, gluta 700 performance at saka pinkish caps. Na pwede rin po piliin yung set to B. Meron pa tayong performance. Yung performance maganda po yan sa mga lalaki. Anti-aging and vitamins yan for men. Exclusive for men lang po. Maganda siya to prevent prostate problem. At nakakatulong din siya sa mag-asawa na si Mr. wala rin gana kinisis. Yan, magpa-perform yan to the max. Okay? Then, meron tayong option E. Ito naman po yung laman. Ito naman po yung set ng option F. Isa sa pinakamabenta ngayon na option, ito pong option G. At ito naman po yung option H. Palakpakan naman natin. Okay. Kaya nyo kayo mabilis, mamaya bibigyan kayo ng kopya niyan para makapili kayo. Pipili ka na ng isang package. Kasi yung isang package, equivalent na yun to 150 points. Minsan lang naman yun. Ang maganda naman kasi doon, mga kapatid, pag ikaw naging member ka or wholesaler ka na, ang good news, ma-enjoy mo na ngayon yung full discount. Hindi na 10% discount ka. Instead, you will now have a discount up to 30% sa mga produkto. Palakpakan naman natin. Dahil tayo yan. Ang malupit po, bibigyan ka ng company na tinatawag na virtual office or 24/7 web access. Kakailanganin mo to kasi lalo na ang transaction natin, hindi lang naman sa Manila, sa buong mundo po. Kasi dito makikita nyo kung ano yung nangyayari sa business mo from all over the world. Actually, papasok na kayo sa website ng Royal, which is www.royalbusinessclub.com. Pag login nyo, may makikita kayong dalawang boxes parang Facebook. May username ka at password. Pag nilogin mo yan, lahat mo ng transactions nyo from all over the world, makikita nyo kayo dyan. For example, dito kayo sa Manila bumili ng package ng member. Meron po kayong kamag-anak na nasa Dubai o nasa Singapore. Ang maganda dito, mga kaibigan, pag sinare mo yung business ng Royal sa mga friends mo sa ibang bansa sa Dubai o Singapore,
price list. Hindi nyo na po yan kailangan pagpiliin. Kasama na rin yung one set of materials doon po sa package na kinuha ninyo. Now, this is the question. Magkano naman ba yung package na yan? Actually, kung titignan po ninyo, bawat package, iba-iba ang presyo. Yan po yung halaga ng mga products kapag ipinenta mo yung package na yan. Pero itong good news, mga kaibigan, hindi mo yan babayaran ng 16,000, ng 15,000, ng 70,000, ng 18,000. Instead, yung package na yan, kahit ano yung piliin mo dyan, isa lang ang presyo niyan, which is 40,400. Tama ba? Yes! Tama, di ba? Tsaka isipin niyo mga kaibigan, alam ko marami sa inyo, syempre, yung 40,000 pesos malaki pa rin, lalo na po sa hirap ng buhay ngayon. Tapos magpapasko pa. Malaki pa rin, 40,000 is 40,000. Kung pag-usapan po natin, pagkakagastusan, malaki pa rin yan. Pero mga kaibigan, kung pinag-usapan naman natin ay negosyo, alam ko naman, you and I will agree, that 40,000 pesos per business is very small. Kahit sari-sari store, kung hindi kayo makakapagtayo, nakatose nilang puhunan mo. Baka puro sari-sari lang yung wala pang kasamang store. Tama? Hindi ba? Ano ba negosyo na makatose nila kung pwede kang magkakotse, magkabahay, kumita ng malaki? At ang maganda pa yung negosyo mo, hindi lang sa Pilipinas, sabi sa ibang bansa. Ako ano? Walang kakaiba natin. Okay, let's move on. Paano kayo kikita? Ito po. Actually, pag naging member na kayo, pwede po kayo mag-member through credit card or cash. Okay? So, pwede ka mag-member, mag-credit card ka o magka-cash ka, makukuha mo agad yung package na pinili mo. Hanggang alas 10 po bukas ang cashier natin. So, kung gusto nyo na mag-member, 9:30 tapos po ako. Kasi ang gagawin nyo, pagka-member nyo, tingnan nyo ha, syempre pag-yaman, hindi pinaghihintay, sinusugaban yan. Meron kami tinatawag na referral programs. Guys, tingnan nyo ito mabuti. From the word itself, referral, ang gagawin nyo dito, magre-refer lang kayo ng tao. You do the invitation, we will do the presentation. Dito hindi kailangan magaling kayo magsalita. Hindi nyo kailangan gawin yung ginagawa ko na to. Kasi yung iba natatakot. Perhaps paano yan, hindi kami ma-sales to. Hindi namin alam kung paano sinasabi yan. Siyempre sa umpisa, wala naman kung magaling agad sa umpisa. Kaya dito, hindi kayo magpapaliwanag, nagbibit-bit lang po kayo ng tao. Bitbitin nyo yan kahit sa anong paraan. Isilip nyo sa sako, tutukan nyo ng baril. Basta ang trabaho nyo lang dito magbitbit. Kung sa piyesta nga po nakakapagbitbit kayo, dito pa kayo sa pagkakakitaan. Tama mali? O tayo gagawin mo, magbibitbit ka, magre-refer ka ng mga friends mo. Monday to Sunday po, may presentation dito. Kung sa mga provinces, gusto nyo pa-attend, may mga seminars din po doon. Kahit sa ibang bansa, may mga seminars kami na may magagaling na speakers mo na nagpapaliwanag. Ang role mo lang, magbibit-bit ka lang, tapos makinig ka lang ng paulit-ulit, pumalakpak ka. Kasi pag paulit-ulit mo ito na pakinggan, hanggang magtutuan tayo mo, mamimemorize mo na rin ito. Darating yung panahon, kahit 1 year old, kahit na isa-isa lang, nakakapagkwento-kwento ka na rin. Kaya? Okay, so kaya makita mo, sa bawat tao na refer mo na nag-member, bumili ng package, meron kang bibigyan ka ng company ng referral fee. And we call that as product package rebate. May 1,610 pesos ka sa bawat tao na refer mo na bumili ng package o nag-member. Palakpakan naman natin. 1,600 per person. Ibig sabihin sa 10 tao na refer mo na bumili ng package, that's about 60,100 pesos. Walang limit yan kahit ilan pwede. Eh alam niyo naman yun, di ba? Puso-puso, you know the power of technology. Di ba? Pusong social media, Facebook. Doon pala makakuha na kayo ng mga prospects ninyo kahit ibang bansa. Etong malupit. Sabi ng company, wala tayong quota, pero meron tayong bonus. And we call that a sales match bonus. Pag dalawa yung na-refer mo na nag-member, on top of the 1,610, babayaran ka pa ng company ng bonus na 2,100 pesos. So, paano yan?
40 pesos sa direct referral mo. Eh, meron kami tinatawag na sales match bonus. Bilang isang member, meron kang dalawang grupo. The left group and the right group. Okay? Ang gagawin mo lang, bubuo ka ng left group mo at saka right group. So for instance, pagka-member mo tonight, bukas pwede na po kayong umakot ng tao. Sabihin natin na kapag-amot ka ng 3 jeep bukas. Ikaw pala ang presidente ng grupo sa sasyon at punyo ng tao sa barangay ninyo. Hindi ka nagbibit-bit, umakakot ka. Sabihin natin hinakot mo 3 jeep. Pero ang malupit doon, sa 3 jeep na hinakot mo, isa lang po ang nag-joy. Yung driver pa. Oh, hindi po inasahan. Yan dito, alam niyo sa totoo lang, huwag kang pipili na iimbitahin ko. Kasi hindi mo alam kung sino magkaka-interes. Minsan yung inaasahan mo, yung pala yung hindi. Tapos kung hindi mo inaasahan, yung pala yung interesado. Diba? So numbers game lang. Kaya dito, bawal mo ang pikot talo. Hindi po pwede nagkapag ka ng 10, ayaw ng 10. Sinabukasan, labing isang nawala. Sumama ka na rin sa nawala. Diba? Parang ayaw mo na kasi ayaw nila. Dapat hindi ka gano'n. Bawal yung balat sibuyas. Kasi ako sa totoo lang, nung nagsisimula po ako, kung mahina-hina lang ang loob ko, siguro wala na ako rin sa harapan ninyo ngayon. Kasi dami ko mga i-invite sa mga friends ko, mag-anak ko, parents ko. Kaya alam mo yun, hindi naman naniwala ka agad. Kaya lang para sa akin, hindi nakadepende sa ibang tao ang magyaman mo. Diba? So each person has its own time. Parang kayo ngayon po, hindi ko alam kung sino mag-join sa inyo. Hindi ko alam kung sino naniniwala. Hindi ko alam kung sino yung ibabalik. Pero isa lang po ang alam ko. Bumalik man kayo o hindi, yung tao nagpipita sa inyo, hindi lang kayo ang kilala yan. Kaya sigurado ako, bumalik man kayo bukas o hindi, yung tao nagpipita sa inyo, babalik kayo bukas yan, at may bit-bit na bago buka na naman. So, we will all move to the next batch. Sa tama ng mga tao na yan, kakilala mo, hindi kakilala, pwede mo naman bit-bitin. Siguro naman kahit isa o dalawa may mag-joy. Tama? O, nag-member si A, meron ko 1,610 dyan. Eh, naka-member mo ba si B? 1,610 ulit. So, magkano na po yan? 3,220 pesos. Sabi ng company, basta may 150 points ka sa left at sa right, ibig sabihin may nag-member sa left at sa right, papayaran ka pa ng dagdag ng kumpanya na 2,100 pesos. Which means, ladies and gentlemen, sa dalawang tao na binmit mo na bumili ng package, nag-member, mayroon kang 5,320 pesos. Palakpakan naman natin. Hindi ko masama. Isipin mo, if you invite one person a day, it means you invite 30 people in a month. Siguro naman sa 30 tao mo na naimbitahan mo, may dalawang nakaramdam ng karamdaman mo. Tama mali? O, alam mo nakakatuwa dito? Meron pa kami tinatawag na leveraging program. Si A at si B nag-member, kumita ka ng 1,610 each at saka 2,1. Na mga kapatid, sabihin natin si A at si B nung nag-member, obviously, hindi naman po nag-member yan, parang maligayahin ka lang. Siyempre, gusto rin naman nilang kumita. Tama ba? Yes! So, magiging domino effect, that will be a natural reaction, eh sila naman ngayon ang mag-invite ng mga kaibigan nila. Sabihin na po natin yung tropa mo na si A, na-invite din mo si C. At yung tropa mo na si B, na-invite din mo si D. Obviously, si C at si D, hindi ikaw ang nag-imbita. Pero alam mo, good news dyan, basta nasa grupo ng left mo at nasa right mo, regardless kung saan pumasok yan, automatic, madidetect ng system yan. Papayaran na pa rin ng bonus na 2,100 pesos. Basta may makakapit sa kaliwa na sa kanan, 2,1 yan. May isa sa kaliwa at kanan, 2,1 pa rin yan. Isa sa kaliwa at kanan, 2,1 na naman yan. Up to infinity po yan. Isa sa kaliwa, isa sa kanan, 2,1. Isa sa kaliwa, isa sa kanan, 2,1. Kahit grade 2, maintindihan po yan. Dali lang, di ba? Kukuha ka na ng dalawang taong papayamanin ko. Pag yung left mo yumaman, yung right mo yumaman, wala ka ng choice kundi yumaman. Ano? Okay, eto maganda. Meron kami tatawag na rin binary. Si A at si B nag-member, kumita ka ng 2,1. Si A na-refer na yun itong si C. However, si B, nung na-invite ko, gusto lang pala na magkaroon ng discount from the products. In short, kung may bili-bili na ng produkto para lang maka-discount, ang maganda doon mga kaibigan, kahit hindi nag-i-invite si B, basta tuloy-tuloy siya bumibili ng produkto, may mga points sa bawat product na binibili niya, automatic po, naiipon yun. Pag naipon na naipon na naipon, umabot ng 70
movement. Tingnan yung panahon, wala bumibili ng package, wala nag-join, wala nag-member, pero lahat naman ng tao po, bumibili ng sabon, ng lotion, ng kape, automatic meron ka pa din tuwan. Palakpak ka naman. Pwede ka bumili from package to package, pwede rin ng package to product, at pwede rin products to products. Nice or very nice? Very nice. Now, this is the good news. Meron ang tinatawag na Unilevel program. Yung Unilevel program, bawat produkto na binibili mo sa kumpanya, on top of the discount that you enjoy, entitled ka pa rin sa 8% personal rebate. Yung rebate mo, para siyang sukli na matatanggap nyo tuwing adjust ng susunod na buwan. Let's say, for example, lahat ng bibili mong produkto from September 1 to September 30, you will get your 8% rebate on October 10. Buhay niyo ba yun? Kasi ako po'y naligo at nagsabon ng coaching so, kami nakamiti ako. Kasi ang nakikita ko sa mga pula, puro mga 8%. Di ba? Pag deodorant ako, 8% uli yan. Pag lotion na ako, 8% na naman yan. Guys, natingin ko kayo. Hindi ba lahat ng mga produkto pinagawanan kung may ganyan ka lahat sa bahay? Ibang brand lang yung ginagamit mo. Ibang brand ng sabon, ibang brand ng lotion, ibang brand ng deodorant, pero may ganyan ka. Saan mo binibili? Sa mga groceries, SM, Robinsons. Hindi ba kung isipin mo, matagal na pumayaman ang SM ng Robinsons? I think it's about time, sarili mo naman kayo ng payamanin. Yes! At least, nagkaka-negosyo ka. Nagkaka-rebate ka, may discount ka pa. Nakuha niya? Ang malapit doon, paano lahat ng mga members mo under your organization, bumibili din at gumagamit ng produkto. Like ako po, I have 30,000-40,000 members under my group from all over the world. Isipin ninyo pag nagsabon lang ako ng coaching, so nakangiti ako. Hindi imagine ko ilang libong members ko kaya ang kasabay ko rin nagsasabon. Kasi under your organization, you're still entitled to a 1% to 5% overriding commission up to the 10th level. Malakpakan naman natin. You get this every 10th of the month, you can just po. Ibig sabihin once a month ang Unilevel. Plus, meron pa tayong multi-level program. Lahat na pinanggit ko, sabay-sabay pong nangyayari yan. Yung 1.6, yung 2.1, yung Unilevel, yung multi-level. Example, tingnan niyo mabuti. Hindi ba kunyari ikaw ay nag-member, at tawag sa'yo ID, Independent Distributor. Bumili ka ng isang package. You are now entitled to a 5% rebate on the multi-level. Which means, bumili ka ng isang Kojic soap, 8% rebate on the Unilevel, plus 5% rebate on the multi-level. Habang may nag-join sa'yo, bumibili ng products, may nag-join, let's say, umabot ang buong group points mo na 3,750 points, you will now be promoted as Emerald. And your rebate now will increase to 10%. Yung pinakamataas mo, Diamond. Yung Diamond, 30,000 points lang yun. Kung titignan nyo lang yan sa mga tao under sa grupo mo, 200 na nag-member lang under your organization, Diamond ka na. Wala pa yung mga binibili-bili nilang product doon. 35% rebate ka na doon on the multi-level. Ibig sabihin, bumili ka ng isang Performance, you get 8% rebate on the Unilevel, plus 35% rebate on the multi-level points. Now, ano yung overriding commission? Yung overriding commission, if this is you, di ba? Let's say na Diamond ka, naka-member mo ito isa na bumili ng package, good news, 35% minus 5%, higher rebate minus lower rebate. Lahat na papasok ngayon dito sa ID mo, meron kang 30% overriding commission. Palakpakan naman natin. Basta pera-pera po yan, kahit hindi mo masyadong maintindihan. Ang pag-usapan natin ng mabilis, kasi mas malaking kita dito. Ano po yun? Paano nyo makukuha yung commissions ninyo? Nandiyan pa ba kayo? Yes! Ang commissions po, you would get this weekly every Thursdays. Every Thursdays, lahat ng papasok from Tuesday to Monday, lalabas ang commission mo ng Huwebes. Actually, ikaw din na mag-e-encash para siyang ATM. Ikaw ang mag-command sa computer, mag-e-encash mo na siya. Example, ganito nangyari. Ang left mo si A, ang right mo si B. Noong Tuesday, sa buong grupo ni A, ang total members na pumasok 8. There were 8 packages sold on the left. Kasi sundan niyo ba? Yes! Sa right, may 4 na nag-members sa grupo niya. But there were 4 packages sold. Kung may 8 sa kaliwa at may 4 sa kanan, remember, may matching tayo. Ilan po ang nag-match dyan? 4. And remember, bawat may match, may 2-1 ka. Ibig sabihin kung 4 ang nag-match, 4 times 2-1, magkano
Thursday. Actually, pwede ka naman pumili kung saan branch mo siya gusto i-pick up. Or you can actually request the office to auto-deposit your commission to your ATM account. Nakuha nyo? Yes. Na ito good news, mga kapatid. Yung 8, nag-match na 4, may 4 na nag-match, may 4 po na hindi napalisan. Tama ba? Yes. Yung 4 na yun, ang tawag doon, waiting to be paired. Ibig sabihin po, nakahang lang siya. Waiting lang. Nakuha, di ba? Example, may napamember ka ng isa ngayon. So may 1.6 ka, di ba? After 10 years, nakahanap ka uli ng isa pa. O di after 10 years, nag-2-1 ka na. At least, wala naman siyang grace period na 3 months, pag hindi mo nakuha, magpa-back to 0. Kumbaga, nandyan lang po, naka-waiting lang siya. So kunyari, di ba? May mistake, 4 sa left. Tapos may 4 din na nakarisan sa right. Good news, kung 1 times 4, 8,400 pesos po yun. Habang tumadali, bakit tumadali? Kasi tumadaming members na nag-i-invite eh. Sa umpisa mahirap kasi lahat ikaw lang na nag-i-invite. Pero nagkaroon ka lang ng 3 tao, yung 3 mag-i-invite din eh. At lahat ay i-invite nila under sa organization mo. Sabihin natin 15 sa left, 15 sa right. Ilan po ang nag-match? 15 supposedly. Pero this time mga kaibigan, hindi na 15 yan. Nagbigay na po ng limit ang kumpanya. Otherwise, kung walang limit, babagsak naman ang kumpanya. Meron tayong tinatawag na safety net or maximum income. Remember, ang 2-1-2-1-2-1 up to infinity yun. Walang katapusan yun. Pero per day, kada araw, maaari na tayong bayaran ng company hanggang 10 batches lang kada araw. Hindi na masama yun. Kunyari, 15 ang pumasok, 10 lang ang nag-match. Yung sobra sa 10, flash out yun. Kita po ng kumpanya yun. Okay lang naman kumita ang kumpanya kasi pag hindi kumita ang kumpanya, eh hindi naman tayo magkikita-kita. Tama? Dapat everybody's happy. Imagine nyo na lang, 10 matches siya sa isang araw. 10 matches times 2, that's 21,000 pesos income in 1 day. Eh kung everyday maximum ka, 7 days in a week, 21,000 times 7, sa isang linggo po, pero 147,000 pesos. Sa isang buwan, that's about 600,000 pesos. 600,000 pesos in a month, if we only consider one account na kinuha mo, one package, one account. Pero dito po pwede mo laruin, lalo yung mga negosyante. Katulad ko po, pwede ka pumili ng maraming packages. Bawat package kasi may katumbas na account. Tapos ilalagay mo, pangalan mo pa rin yung account na yun. Para marami ng 600,000. Nagpa-maximize kayo yung kikitain mo. May discounting po yun, ituturo din sa inyo. Actually, alam ko sa totoo lang, itong pinaliwanag ko na to sa inyo, napakasimple lang ito. Pero hindi ko inaasahan na lahat matatandaan po ninyo. Maaaring naiintindihan nyo, pero I doubt it, hindi nyo rin kaya kwento agad sa labas. Tama mali? Kaya you know, every day will be a learning day. Ako yung first time kong pinakinggan itong Royal, sa totoo lang, nabaliw po ako, nung gabi na yun, paglabas ko, isa lang ang natandaan ko. Tuwan. Sa dami na sinabi ng speaker. Basta alam ko lang kung saan ang laki at palakihan ng tangkal. Alam mo, yung gabi na yun, pagkatapos ng seminar, ay naku, nung gabi na yun, hindi na ako nakatulog. Kasi alam niyo kung bakit? Tanongin niyo kung bakit? Paano ka makakatulog kung alam mo marami ka na yung maman? Pag hindi kayo nakatulog mamayang gabi, congratulations, senyalis po yan ang mayaman sa negosyo. Ito parang nakuha yung mga pangarap ko. Alam niyo mga kaibigan, sana nakita niyo yung nakita ko. Sana naramdaman niyo yung naramdaman ko. At sana narinig niyo kung paano ko siya narinig. I know not everyone is blessed to believe. You have to pray for that vision. Vision now are the things that you can see that other people cannot. Nakikita ng ibang tao, nakikita mo pero hindi nakikita ng ibang tao. Sa dami ng umattend nyo, hindi naman lahat babalik. Pero alam ko meron dito kahit 2, 3, 4, 5, 6 na first timer, 10, 15, na habang nagsasalita ako, naninilabot ka, at nararamdaman mo na ikaw ang susunod na milyonaryo ng Royal. You just have to hold on to that vision. Kasi ako ganun lang ginawa ko po. Nag-join kami ng kaagad. Kasama ko po yung sister ko, knowledge wala aking sister, ayan na.
40,000. Sabi ko, 7 na gusto ko, 7 packages ang gusto ko bilhin. Hindi na importante kung meron kami o wala. Importante, gagawa na lang ng paraan yan. Hindi ba sa tao ayaw naman maraming dahilan? Pero pag ang tao gusto may paraan. Hindi naman na magiging piyansa para matupad yung mga pangarap natin sa buhay. Sa tingin ko kayo wala akong makagawa ko ng paraan. Diba? So ako na-excite po ako doon kasi may-isip ko, diba? Yung 40,000 pesos, ilabas ko man yan, walang mangyari, hindi mo tinrabaho. Sigurado ako hindi ko parang kabankrupt ang 40,000. Wala pa po akong tao nakita naghirap dahil lang sa kakonsibility. Ilabas mo man yung walang mangyari, kikitain mo ba yan? Hindi mo parang nakahirap ang 40,000. Pero marami na po akong tao nakitang yumaman dahil lang sa 40,000. Kesa sa bagay na pwedeng mawala kung gagawin mo. There's more to gain than to lose. Di ba kapag na pinagin ko kanina, sa buhay naman, dapat talaga sumusugal ka din. You do not always put yourself on the safe side. Otherwise, kung palagi ka lang nandun sa safe, yung nakasanayan mo, nakaugalian mo, syempre, yung nangyayari sa'yo, ulit-ulit lang, wala nang mababago. I remember na bumili kami ng package, hindi lang isang pito po ang binili namin. That's about 92,000 pesos. Para maintindihan niya, ma-explain ko sa sponsor yung multiple accounts. Alam mo, hinirap ko lang ito sa office mate namin with 4% interest pa. Noong nalaman ko ng mother ko yan, yun tigalin. Alam mo, sabi niya sa akin, hindi ka na natakot sa utang, umutang ka na naman dyan. Alam mo, sabi ko sa nanay ko, ngayon ka pa natakot ng utang, matagal na tayo may utang. Baka sakali ito na huli natin pang umutang. Ama! Pero siguro, nandun talaga yung malakas talaga yung loob ko. Kasi, syempre, kung di mo naman lalakasan ang loob mo, eh di mo ulit-ulit na lang nangyayari sa inyo. Parang nakakasawa naman. Sabi ko nga, nakapagod sa trabaho, hindi naman yung mismong trabaho eh. Yung araw-araw mo ginagawa yung isang bagay, hindi mo naman alam kung may mapapalaka ba sa ginagawa mo. Diba? How do you see yourself 5 years from now? Still doing the same thing? Nag-ipon na ba? May napunta na ba? Kasi kung wala po pa yan sa nakikita mo, syempre mag-isip-isip ka na din. Katulad, 12 taon ako nagtatrabaho, wala naman ako na-ipundar, wala naman ako na-ipon. I was just so busy working for other people. And I was so busy making other people rich. For how many years ang yumaman yung gusto? Ang maseso yung kumpanya pinagtatrabahuan ko. So sabi ko, it's about time, sa akin naman may mangyari dapat. Nung nakita ko yung Royal, ito yung naging hope ko. This business actually gave me hope. Nabigyan niya ako ng pag-asa na kung pwede ko pala matupad yung mga pangarap ko sa buhay. So, to cut it short, nag-member ako, and then I started inviting people. Nakakatuwa lang, alam nyo, nakapag-invite na about 50 people. Good news at tumating lang 20, around 20. Ang nag-join lang ko 4. Pero yung 4 na yun, doon na nagsimula ang napakalaking grupo na meron kami. Meron ko siyang clinic sa Santa Lucia po, yung time na yun. Tapos ang ginawa namin, nagpapaklinik, dinoroyal-royal namin. Hindi ko inaasahan yun, pero alam mo, good news. Ngayon po, sinaran niya yung clinic niya at ngayon po ay full-time sa Royal, mag-movers and shakers na almost 30 million ang kinita dahil sa Royal. Kasi ako na member, last stranger lang po, hindi ko kakilala. Pero mga strangers dito, hindi niya kilala yung nag-invite sa kanya. Kasi ako naniniwala na walang aksidente sa mundo, lahat yan may dahilan. Kasi ako, may nakatabi lang ako sa McDonald's, sa sobrang PR ko, sa ka-recruiter. Di ba, huwag ka magkakamaling kumiti, ginitian din kita. Pero ang bagsak ko seminar. Eh, di na seminar ko, kasi kumiti. Ano siya, dati siyang domestic helper sa Hong Kong. 11 years nakatulong sa Hong Kong. Alam mo kano kami nagkatsikahan? Kwentuhan lang, sabi ko, ilan taon ka na sa Hong Kong? Sabi niya, 11 years na siguro marami ka ng ipon, ano? Sabi ko, naku, wala pa nga. Sabi niya, sabi niya, 11 years na, wala kang anak. Sabi niya, meron. Nung umalis nga ako, baby pa anak ko, pagbalik ko, bibigote na. Sabi ko, 11 years, di ba? Sinakripisyo mo yun, pero wala kang ipon, wala pa rin nangyari. Paano kung meron ako sa ipakita negosyo? Yan, sige, ito na. So, to cut it short, kinabukasan ko, tinawagan niya ako. Sabi ko, 3 days pa ako dito sa Hong Kong. Kung magustuhan ko, tawagan mo na lang ako. Kasi ginagawa ko, present lang ako ng present, kasi hindi ko inaasahan na mag-join, para hindi masakit. Kasi if you expect, you'll be frustrated. Diba? Kasi sobrang dami na kinausap ko, hindi ko inaasahan, tumawag, hindi ko na siya matandaan. Sabi ko, sino kasi ito? Sabi ko, may nakilala ko sa McDonald's. So sabi niya, magkita tayo bukas na yung Sunshine Exit B. Tatakas lang ako sa amo ko kasi mamamalete daw siya. Bibili ko na yung package na yan. Eh, wala pa po coffee sa Hong Kong. So, bibigyan lang ako yung package sa maleta ko. Papunta ng Hong Kong. Kasi baka kami makausap. Alam mo, nung nagkita kami, parang lang kami nagpalit ng connectos.
ba? Ano sabi niya? Yung 40,000 na yan, katumbasan halos sa 10 sweldo ko na. At buwan-buwan, pinapadala ko lang yung buong sweldo ko sa pamilya ko. Pero labing isang taon na ako padala ng padala, wala naman nababago sa akin. Baka sakaling isang sakripisyo ko lang yung isang buwan, may mabago na sa buhay namin. You know, doon ko na-realize, you know, there's a thin line between success and failure. And that thin line would be your decision. Isang tamang desisyon na gawin mo sa buhay, kaya baguhin ang buhay. Isang maling desisyon, kaya rin baguhin ang buhay. Ibig ko lang sabihin, whatever you are right now, kung ano man ang ikaw ngayon, it has something to do with your decision in the past. Kung miserable buhay mo ngayon, maganda buhay mo ngayon, yan ang resulta ng desisyon mo noong nakaraan. At kung ano ang magiging buhay mo sa hinaharap, yan ang desisyonan mo ngayon. Either yes or no. No, yes, mag-royal ka, or no, hindi ka mag-royal. If you will say no, hindi ka mag-royal, okay lang po sa amin yun. Mag-join kayo o hindi, okay lang po sa amin yun. Honestly, we still want to thank you so much for you spending your time with us. Wala naman nawala sa inyo sa pagpunta niyo, di ba? If you say no, okay lang, respetuhin po namin ang decision nyo. Pero ito lang sasabihin ko, if you say no, kahit konting pag-asa man lang na may mabago sa buhay, wala ka makikita kasi we'll still be doing the same thing. Tama mali? Now, if you say yes to Royal, subukan mo gagawin mo itong negosyo na to. At least kahit pa paano, may inaasahan na baka sakaling may mabago sa'yo. You know, I cannot promise success here. Kasi ang success nasa tao yan. But I can promise the right opportunity. Ito na ang tamang opportunity na pwede magpayaman sa inyo. Salamat po. For first month, we're in about 20,000 pesos. Second month, 25. Ito naman na exact figures. Kasi ka third month, ang alam ko lang yung gusto ko na mag-resign. Kasi pag pumapasok ko sa opisina namin, at yung sa boss ko, punta tayo na. Wala na pa ako sa sarili ko noon. Gusto ko lang mag-royal, nalilate na ako, nag-absent na ako. Though dati hindi nangyayari sa akin yun. Pero iniisip ko lang, hinintay ko lang kasi bonus ko. After 7 months, ayun, sinisante ko focus ko, nag-resign na ako sa trabaho. And then, nakabili na kami ng brand to Honda Civic after 7 months. Salamat po. Okay yun, kasi first car lang naman. And then after that, 2 months after that, I qualified as one of the executive circle member. I earned my first million after 9 months. The second year, I became executive circle member, which means, in 2 years' time, accumulated income of 6 million pesos. And then on the 4th year, naging chairman circle member mo ako, accumulated income of 15 million pesos in 4 years' time. At the 5th year, naging Super Shares Award mo ako, ibig sabihin, accumulated income of not less than 30 million pesos in 5 years. And this February lang po, sa Resorts World, this February of 2015, praise God, I give back all the glory to Him. I was awarded as the first female Wisdom Circle of Royal Resorts. Hindi ko na kailangan isa-isahin pa kung ano na po. Namin kotse, bahay, pakarami na po, travel. Yung sinasabi ko lang sa inyo, ay napapasalamat ako sa Panginoon that I made the right decision. Kasi, I could have said no to Royal 9 years ago. Pwede naman ako tumagis sa Royal dahil may trabaho naman po ako. Hindi naman sa pag-iaya ko, may future din po ako doon sa trabaho ko dati. In fact, nung nag-resign ako sa trabaho, I was the overall top 1, both in-house and brokers division. Tapos inisip ko lang, hanggang kailan ako benta ng mga, hindi naman palagi may benta. It would be a non-stop selling, di ba? Non-stop working. So sabi ko, at least ito, sa umpisa talaga katawin, kung naging stable, you know, I can see passive income, residual income. Yung passive income, this is the profit made even though work has been finished. Hindi ka na nagtatrabaho, pero tuloy-tuloy pa rin ang pasok ng pera. At this point, sa tingin ko, dapat yun yung hinahanap natin. Tama? Because you will not have the same energy that you have now. Tama mali? 10 years from now, hindi ka na ganyan kalakas. Hindi ka na ganyan kaganda, kabata. 15 years from now, hindi ka na ganyan. Diba? So, ano gagawin mo 15 years after? Dapat nag-iisip ka na ng mga pangkabuhayan na later on, kung pwede mo maging residual income. Yun po yung nakita ko sa Royal. Imagine mo kung galing pa sa salamat ko. Kahit pinotra kami ng mga parents namin dati. In fact, yung parents ko sabi sa akin, nag-join ako. Pag uwi ko sa bahay, sabi ko, yayaman tayo. Alam mo sabi ng nanay ko, gutom lang yan. Kain mo yan. Siyempre, hindi naman nila naintindihan. Dati po, gabi-gabi, nagtatrabaho ko sa Taguig sa The Fort, tapos sa Quezon City
office ng Royal. Nakatira pa lang po ako dati sa Navotas, doon po sa bahay ng pinsan ko ng auntie ko. Alam mo, gabi-gabi umuwi na ako dati 1 o'clock in the morning, 2 o'clock in the morning. Kasi tuwing gabi lang ako na 7 na nakakatin. Siyempre, after na 7, kakasapin ko pa yung mga members ko. Kasi sobrang excited po ako sa Royal. Diba? Alam niyo, no, sabi na nanay ko, alam mo naman klaseng trabaho yan, gabi-gabi na lang, hindi may kalauna na, galos. Diba? Gabi-gabi na lang ang meeting niyo, sa bulang naman na binibenta niyo. Yung mga intindihan ko, ginagawa ko eh. Sabi niya, ano ba part-time yan? Sabi niya, uwi mo ba yun naman sinong babae? Kasi pag tinanong niya ako, saan ka ba nagpa-part-time? Sabi ko, sa Quezon Up lang. Tumatapay lang. Tumatapay lang. Sa Quezon Up. Sabi niya, uwi mo ba naman yan? So in short, you know, this is a business of rejection. It's a business of discouragement. Minsan people are closest to you, yung pa yung hindi makakaintindi.